Yun, okay na. O yun, good evening ulit. This is my third video. Bali, ang tatalakayin natin ngayon, kay ako ulit, sa loob natin ha. Kahit kailan di ako mag-aaral lang sa labas ng tao. Lahat ng ibabahagi ko sa video ko sa loob ng tao ha. Kaya hindi tayo lalabas kay ako. Kay ako nga. Ngayon, talakayan natin, ano ba ang kaharian? At ano ba talaga ang iglesia? Yan ang topic natin ngayon ha. Ano ba ang langit? Nasaan ang langit? Ano ba talaga ang iglesia ni Kristo? Ha? Ano ba ang bato? Ayan. Ayan lahat ng tatalakayin natin ngayon. Spiritual lahat yan ha. Spiritual. Sige ngayon. Sulat natin. Kaharian. Ang kaharian kasi, hindi naman yan literal na gawang kamay. Kaya nga 'di ba sabi dun sa ama namin, dumating nawa ang kaharian mo. Ba? Tandaan 'yon, sa dasal na ama namin, dumating nawa ang kaharian ninyo. Kung literal na gawang kamay yan, paano dadating sa iyo ang kaharian? Nga isipin nyo nga, ano 'yon dadating sa inyo yung yung pinapagawang establishment ni Manalo. Nasa isang lugar kayo, dadating sa inyo yun. Ganun ba yun? Yun ba ang kaharian nyo? Ang kaharian nyo ba nasa langit o nasa lupa? Sige nga. Di ba lahat na nasa sanlibutan ay mapaparam pag nagunaw na? O ngayon, tatalakayan natin kung ano ang kaharian na madadala ninyo hanggang kabilang buhay. Ngayon, simulan natin. Unahin natin, direct to the point to kung anong kaharian. Okay, unahin natin Aba. Lucas chapter 17, 21 and 23. Basahin natin. Tandaan nyo ang turo ko hindi literal spiritual lahat yan. Kasi walang kwenta ang turong literal. Walang pakinabang espiritu dyan. Okay, ito. Basahin natin. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ulitin ko sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Naintindihan nyo ba? O, dugtungan natin, At sasabihin nila sa inyo, naririyan, naririto, huwag kayong magsiparaon, ni magsisisunod man sa kanila. O, yan, malinaw, Nasa loob natin, Wala sa malayo, wala sa literal. Nasa loob lahat yan, Dahil nyo, dagdagan ko pa. Ito, medyo direct to the point kung ano ba talaga ang sinasabing dumating ang kaharian mo. Ito yan. Puntahan na muna natin sa lumang tipan. Sa awit tayo, awit. Ipit yung Bible ko Yan. Sa inyo, awit 45:6. Ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailan-kailanman, setro ng kaganapan, ang setro ng iyong kaharian. Tanyo? Setro, sentro ng iyong kaharian, kaganapan. Tandaan nyo setro ng kaganapan, ang setro ng iyong kaharian. Direct to the point. Okay? Sa mga tuwid, ang kaharian, ang kaganapan ng isang tao. Yan, dadagdagan natin. Ito. Roma 14:17. Ito ang talagang kabuuan ng kaharian, kung ano ba talaga. Sahin natin. Tandaan niyo yung mga verse na yan.
yung mga sekta na yan, na ipabasa nyo sa kanila kasi malamang hindi nila pinapahayag sa tao yan. Mawala kasi yung negosyo nila pera nila Ito direct to the point to Roma 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Ano ba naman jingle ng ano yan? Istorbo talaga. Dali lang Ano ba yun? Panira. Roma 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan ng Espiritu Santo. Tandaan nyo, katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan ng Espiritu Santo. Tandaan nyo yung nabasa natin dun sa awit 45:6, kaganapan. Ito, katwiran at kapayapaan. Tandaan nyo, ang kaharian ay ang katwiran, kaganapan, at kapayapaan. Kapayapaan, yan. Tatlo. Yan ang kaharian. Kaya sa nga sinasabi, sa ama namin, dumating nawa ang kaharian mo. Hindi naman darating sa atin yung templong gawa ng kamay, di ba? Ganyan ba magpahayag ang sekta? Ayan, direct to the point yan. Yung tinuro ko sa inyo. Ngayon, dagdagan ba natin? Mateo 6:33. Ayan. Dagdag pa to. Ayan. Basa, Mateo 6:33 Datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Naintindihan nyo ba yan? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Anong sabi? Katwiran, kaganapan, kapayapaan ng Espiritu Santo. Ito nyo yan. Kaya ano ang itatayo natin? Kaharian bang gawa ng kamay? Wala namang kabuluhan? Isang bulalakaw lang, giba? Diba? Ang templo, kaharian, iglesia, nasa atin lahat yan. Tatalakayin yun ngayon. Ngayon ito, yan ang spiritual na kaharian. Tandaan nyo yan Ang kaharian ay ang katwiran, kaganapan at kapayapaan ng Espiritu Santo. Kaganapan mo, pananampalataya mo, yan ang kaharian. Ang katwiran mo sa turo ng Panginoong Hesukristo, yan ang kaharian ng bawat isa. Personal yan wala sa labas, nasa loob. Katwiran ng bawat isa na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa Diyos. Tandaan yan. Yan, talakayin natin to. Iglesia. Iglesia, spiritual na iglesia. Tandaan niyo yan Hindi iglesia ni Manalo na ganon. Kalokohan nila yon. Sabihin sige, talakayan natin Iglesia ni Cristo. Yan ang iglesia ni Cristo. Totoong iglesia ni Cristo yan Hindi iglesia ni Manalo yan. Pulpul yun. Mukha lang pera. Nahin natin ito. Yung kay Pedro, yan ang main yan, di ba? Diyan nagsimula ang kalokohan ng mga sekta. Yun natin Mateo 16:18. Tandang-tanda ko yung verse na yan. Yan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang tanong, ano yung batong yan? Napakaliteral nyo umunawa ng Biblia, tandaan nyo kayong mga leader ng sekta. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ano bang iglesia?
Una sa lahat, bato yan. Saan nyo tinayo yung mga iglesia nyo? Di ba sa lupa? Hindi naman sa bato yon. O sige, pagpalagay natin yung bato. Ha? Kasing laki ng, let's say, kasing laki ng baka. Ang laking bato nun, di ba? Ganyan yung mga bato sa bundok. Ang bigyan niyan, sigurado ko mga 200 kilo o 300 kilos ang isa. Minsan, kalahating tonelada pa. Sa bato nyo ba tinayo yung mga iglesia nyo? Nagawa ng kamay? Yung mga simbahan nyo? Sige nga. O sa lupa? Totoo hindi? O ito pa. Simulan natin yan, ha? Mateo 16:18. Patutunayan ko yung sinasabing bato na yan, na iglesia na yan. Hindi yan literal, ha? Katawan ni Kristo yan. Tandaan nyo. O, ito ngayon. Sunod natin, Kolosas, ha? 1:24. Pera-pera labanan sa sekta. Mga magnanakaw sa Diyos. Ngayoy, nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa iyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Tandaan nyo, dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Katawan, ha? Sinabi bang bato, gawang kamay? Kalokohan nyo. Ito pa, dagdagan ko pa. 1 Timoteo 3:15. Kailangan, wala pa lang marker eh. Kasi dun sa diglot kong Bible, andun talaga, nung una kong gamit, pero bumili talaga ako ng pure Tagalog para mas madaling magbuklat. Yan, ha? 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ha? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yan nga. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Iglesia ng Diyos na buhay, hindi iglesia ng Diyos na bato. Ha? Ano ba klaseng turo yan? Pineperahan nyo lang ang tao eh. Yan ba ang iglesia ni Kristo talaga o iglesia ni Manalo? Sige nga. Dagdagan ko pa, palalimin ko pa. Efeso 3:10. Yan, oh. Bago pa to eh. Marker muna natin, Efeso 3:10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan, ha? Tandaan nyo, sangkalangitan, hindi sa sanlibutan. Ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ha? Baba nyo sa 11. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ano? Nasaan ba si Kristo Jesus? Di ba nasa atin? Tinalakay ko na yan sa unang video ko, di ba? Nasa atin. Ang iglesia ni Kristo ay tayo. Ha? Anong iglesia ni Kristong bato? 10% nyo, sayang. Sana pinambili nyo na lang pagkain nyo, nabusog pa yung templo nyo, di ba?
Dagdagan natin ha, peso ulit. 5.32. Mapalokohan nyo. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ayan nyo. Kristo at tungkol sa iglesia. Ulitin ko ha. Ulitin ko ulit. Iglesia ni Kristo. Katawan ni Kristo. Hindi gawang kamay. Tandaan nyo. Ito pa. Huling-huli. 16:16, di ba? Ayan. Alam niya. Tinuturo kaya ni Manalo to. Patama nga to dun sa sekta nila eh. Kung ibababa mo sa verse 17, pababa. Yan na. Tandaan nyo, Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ano yung iglesia ni Kristo? Iba katawan natin ng iglesia niya. Ano ba yung mga banal na halik? Yan ang tanong. Ano ba yung banal na halik? Tandaan nyo ha. Pinabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Si Kristo nasa atin. Ang iglesia tayo, ang katawan natin. Yung banal na halik, next time ko na yan ipapaliwanag dahil malalim yan ha. Kahit si Soriano, hindi maipaliwanag yung banal na halik na yan. Baba natin. Kasi ang iglesia ni Manalo, ayaw itong ibaba. Etong verse 17, no? Sila yan eh. Tsaka yung 18, tingnan nyo ha. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi. Ano yung pagkakabahabahagi? Di ba yung bahabahagi na yung mga pera yan? Pera yan, di ba? At ng mga katitisuran. Tisod. O ngayon, anong nangyayari sa samahan nila? Nagkikidnapan. Yan ang ginagawa ng pera. Laban sa mga aral ng inyong pag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Punong-puno ang bulsa, bilyonaryo, milyonaryo na. At sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yan, dapat ibaba niyo yan. Kayo yung tinapatamaan dyan, no? Yung mga literal na iglesia ni Kristo. Yan, Roma 16 hanggang 18. Yan, kayo pinapatamaan dyan. Pinutol nila. Ngayon, ano, totoo ba? Magalit kayo sa akin? Ayan o, Bible nagsasabi. Diba sa bulag kayo kay Manalo eh. Ayan. Ngayon, ito. Ano ba ang bato? Palalimin natin ng konti. Ano ba ang bato? Yung sinasabi ni Kristo, itatayo ko sa ibabaw ng bato. Ito yan. Ano ba ang bato? Pilipin natin ha. Nasa Deuteronomio yan eh. Tandaan nyo ha. Di ba si Kristo at ang Ama na Diyos ay isa? Dahil yan ang buhay ng bawat tao. Ngayon, ito ha. Patibay natin. Connected yan dito.
Ayan, oh. Tinuturo ba yan sa inyo? Uy, mag-focus ka sa cellphone ko. Yan. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon. Tandaan nyo, pangalan ng Panginoon. Dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato. Ha? Itatayo daw ni Kristo sa bato ang iglesia ni Pedro. Ha? Tandaan nyo. Dahil siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Siyang Diyos na tapat at walang kasamaan. Matuwid at banal siya. Ayan ang bato. Dagdagan ko pa. Ano yun? Deuteronomio 32 verse 3 to 4. Dagdagan ba natin, ha? Apokalipsis verse 2 chapter 2 verse 17. Ito nyo, ha. Ito ang bato na banal. Dapat itong malaman nyo para sa kaligtasan nyo. Kung anong sinasabi dito. Ang may pakinig ay makinig. Tandaan nyo, ha. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Iglesia na naman. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. Bato na naman. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan. Bagong pangalan. Tanong, ano yung bagong pangalan na yan? Na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Ha? Yeah. Tandaan nyo, ano ang bato? Tandaan nyo, ha. Panoorin nyo ulit ng maraming beses yung video na to para tumanim talaga sa diwa nyo. Yan, ito. Ay nako, ibang iba talaga turo sa sekta. Nakakaawa ang mga kaluluwang naghahanap ng kapahingahan. Ito pa. Ito, ha. Ito, common na tanong. Palalawakin natin. Itutugma natin kay ako. Karamihan ng tao ito tanong. Nasaan ba ang Diyos? Sabi ng iba, nasa langit. Totoo naman, tama. At nasaan ang langit? Ang tanong, nasaan ang langit? Yan, sige. Sinong sektang makakasagot niyan? Nasaan ang langit? Sige, Aber. Hindi ako sa nagmamapuri, pero may mga nakausap na rin akong pastor at ilang matatanda na tagasunod ng mga sekta. Dahil ako ay nagsaliksik na rin, 15 years na. Hindi ako maasa sa mga kaaral ko na matatanda. Nagbabasa rin ako mag-isa minsan. Ngayon, siguro, dahil sa personal calling ko, last year, 2015, binigyan ako ng Diyos ng pinakamagandang panaginip ko sa tanang buhay ko, at alam kong walang hihigit sa panaginip na yun. Alam nyo kung ano? Pinakita sa akin ang 3 bahagi ng kabilang buhay. Maniwala kayo sa hindi, impyerno, kadiliman at kaharian, hardin at kanyang templo, tabernakulo. Pinakamaganda talaga sa lahat. Wala akong masabi. Ngayon, sa next video ko, next ko pa itatalakayin yan kung anong napanaginipan ko niyan, ha. Kung ano yung napanaginipan ko, hindi ako basta-basta naniniwala. Kinonekta ko sa Bible lahat. At totoo yun. Ngayon, balik tayo. Ano ang langit? Diba? Ano ba ang langit? Hindi naman nakikita ang langit, diba? Ang tanong, nasaan? Sabi ng iba, sa taas daw. Yung Jehovah's Witness, turo nila nasaan ang langit. Ang langit nyo nasa taas. Kung doon ang langit, di nakita nyo na ang Diyos. May pumupunta na nga ng satellite, di ba? Nakita na nga yung Pluto. Nakita pa nga yung Kepler. Yung katulad ng Earth. Di ba? Ba't di nakita yung Diyos kung nandun? Nasaan ba talaga ang langit? Okay. Sagutin natin pamamagitan ng Bible ulit. Unawain nyo, sana makuha nyo to.
Pamagatan natin to langit o diwang banal. Pamagatan natin yan, ha. Lakin natin, ha. Gawa. Jis. Basahin lang, pag-isipan nyo kung anong talagang langit. Yan, ha. Unawain nyo mabuti to, ha. Lagi natin gamitin natin ang unawa natin. O, pasingit lang. Kawikaan, ha. Kawikaan. Saan yun? Kawikaan 4:7. Nag-uumapaw ang talata na ibibigay ko, pero hindi pwedeng sa isang buso lang kasi step by step yan, maguguluhan kayo. Nope. Focus mo na. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Ba't sinabing karunungan? Kasi kung hindi ka marunong, hindi mo mababasa ang Bible, di ba? Yan ang pinakapangulo, tama. Kasi pag hindi ka marunong, hindi ka makakapagbasa. Anong sinabi sa pangalawa? Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ano bang unawa, di ba? Understanding. Ayan ang susi. Dapat maintindihan mo, maunawaan mo ang mensahe ng Biblia. Hindi yung letra por letra, basa ka ng basa, wala kang matututunan. Ganyan si Soriano. Pangalanan ko, si Soriano. Ganyan si Soriano. Wala kayong matututunan dyan. Panay word for word yung taon na yan. Yung una, gawa, jis. Makikita nyo, nabasa nyo doon, di ba? Diwa. Sunod natin to. Hindi kasi tayo pwedeng word for word kasi hindi natin makukuha ang lihim na mensahe. Handaan nyo yan. Unawa nga ang gagamitin natin, di ba? Uy. Anong verse yan? Gawa 22:17. Tanong po ako sa punto. Yan. At nangyari na nang ako'y makabalik na sa Jerusalem at nang ako'y nananalangin sa templo ay nawalan ako ng diwa. Nananalangin sa templo, ha. Ang templong to, templo yan nagawa ng kamay. Kasi nung unang panahon talaga, may talaga silang templong dalanginan. Pumasok din doon si Jesus, di ba? Kailangan yon kasi kung marami ng, di ba, ngayon, ito, kakaunti lang kami kasi kakaunti talaga nakaalam ng lihim ng Bible. By God's will, lalawak at lalawak yan. Let's say 500 man lang, hindi na kasi yun sa bahay-bahay lang. Di ba? So yan, nawalan ako ng diwa. Dahil nyo, ha. Sige, step by step yan. Dagdagan natin ngayon. Eto na talaga. Ngayon, ang tanong. Ito tinatanong ko sa mga pastor at saka mga iba't ibang sekta. Tinatanong ko sila, pero pag itong tanong na to, tinanong ko sa kanila, hindi nila masagot. Lagi nilang sinasagot. Diyos na nakakaalam yan. Nasa isip-isip ko. Anong ginagawa ng Bible nyo? Di ba salita to ng Diyos? Lahat nandito na. Di ba? Tama ba ako? Lahat nandito na. Although hindi kasama sa ang kalaman ng encyclopedia. Pero naunahan na ng Bible ang mga scientist. Ganyang katalino ang Diyos. Ginamit niya mga propeta pagpatibay na ang buong Bible ay totoo. Ha? Ganyang kalakas ang pananampalataya ako sa Bible. Sa Ebanghelyo. Ngayon, ito. Ang tanong na tinatanong ko sa mga pastor, yan, tanong ko, nasaan ang Diyos? Nasa langit. Nasaan ang langit? Hindi na masagot. Ba? Hindi na masagot. Ayan, tinuro ko sa inyo yung sagot.
Gawa 10:22:17. Diwa. Diwa, hindi nakikita ang langit, saan kayo magpunta? Hindi nyo alam, nasa loob yan. Ngayon, sumunod tanong ko sa pastor, paano po ba ginawa ng Diyos, o let's say, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Sabi na, Diyos na ang nakakaalam yan. O kita nyo yung kakitiran ng nila, ng alam nila sa Bible. Hindi ako nagmamapuri, pero totoo naman. Kaya hindi matukoy. Ang tao na paikot-ikot, parang hindi sila kumbinsido dun sa mga gusto nilang malaman. Kasi hindi naman nasasagot talaga, punto por punto, specifically, yung tanong nila, hindi nasasagot. Kahit si Soriano nga sa totoo lang 2010 nanonood na ako ng programa yan. Pero yung mga nagtatanong sa kanya, hindi naman matukoy yung sagot. Siyempre, itanong mo kay Soriano, pag hindi ka masagot niya ng diretso, sasagutin ka niya ng pabalang. Ganyan yan Okay, ito ngayon sagot. Paano nilikha? Kawikaan 3:19. Tandaan niyo to. Tandaan niyo yan Paano nilikha ng Panginoon ang langit at lupa? Biblically ito direct to the point. Kawikaan 3:19. Ayan si ako. Tandaan nyo. Bahagi ni ako nga yan. Yan ang magpapatunay kung nasaan ang langit. Mag-focus ka na, bilisan mo. Yan. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Linaw, di ba? Nilikha ng Panginoon ng lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Yan ang sagot. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Ang lupa sa karunungan. Nasaan yung dalawang yan? Hindi ba nasa diwa natin? Tama ba ako o tama? Tama ba ako o tama? Sipin nyo, nawain nyo Itinatag niya pala ang karunungan, ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Nasaan yung dalawa? Di ba nasa diwa natin? O ganito na lang, pumikit kayo ngayon. Sipin nyo, kasya ang buong Earth, kasya ang buong solar system, lahat ng nalalaman nyo, kasya dyan sa diwa nyo. Ang isip ng tao, infinite, tandaan nyo yan. Walang hangganan yan, lahat pwedeng pumasok dyan. Yan ang langit, yan ang luklukan. O, sundan natin kaya yung pagbautismo kaya na to kay Yeso Cristo to ayun, Lucas. Lucas. Yan. Nangyari nga nang mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nanalangin ay nabuksan ang langit. Nakita nyo bang nabuksan ang langit? Literal? Wala naman kalawakan yun, di ba? Ang langit na sinasabi dito, yan ang diwa niya, nagbukas. Tandaan nyo nabuksan ang langit. Dugtungan natin. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad ng isang kalapati. At nanggaling ang isang tinig sa langit. Nasaan ang langit? Nasa kaunawaan. Tandaan nyo Ikaw ang sinisinta kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. Tandaan nyo na. Kaya ngayon, pag nabuksan yung diwa nyo dahil sa turong ibinabahagi ko sa inyo, walang imposible. Hindi nyo na kailangan ng pastor nyo. Mismo kayo makakaunawa ng buong Biblia, tandaan yan. Buksan nyo lang ang pintuan nyo ng unawa. Gagabayan ko kayo.
Walang bayad to, libre. Daan nyo to. Kasi yan, nalaman ko ng walang bayad, kaya ibibigay ko ng walang bayad. Tandaan nyo. Kasi naiinis na ako dyan sa mga sekta na yan, na mukhang pera. Alam nyo yun? Hindi naman matukoy, hindi naman mabuti ang Biblia, ang lalim ng Biblia, pero ang turo nila, matatamis na salita. Ginagamit ang mga verses ng Bible para magkaroon sila ng pera. Malakias 3 Gs, salapi daw. Ika-10 bahagi, kamalig ng Panginoon, pagkain, etc. Salapi ba yon? Sa buong Malakias 3, sinabi ba doon may salapi ni isa? Ha? Tandaan nyo. Basahin nyo yung Malakias 3. Buong 3, may salapi ba doon? O pag may salapi, yan, maniniwala ako sa inyo. O yan, ito. Dagdagan natin. Usad tayo. Ano yan? Lucas 3, 21 hanggang 22. Kasi ang relihiyon, tandaan nyo, ang pinuno dyan ng Diyos, hindi ang tao. Hindi si Soriano, hindi si Manalo, hindi si Kibuloy, hindi si Pope Francis, hindi si Muhammad. Ha? Hindi si Villanueva, hindi si Vilde Almeida. Tandaan nyo ha, sekta yan, pinuno ng mga sekta. Tandaan nyo ha, sekta. Ha? Saan tayo magpapasakop? Sa Diyos. Nasaan ang Diyos? Nasa atin, wala sa labas. Doon kayo. Yun ang tunay na relihiyon na dalisay. Walang bayad, makapangyarihan sa lahat. Kaya yung mga nagsasabi na hindi raw nakakaligtas ang relihiyon, mali ang term nila. Mali yung word na ginagamit. Ang dapat na sinasabi nila, walang sektang maliligtas. Walang sektang tama. Yan dapat na sinasabi nyo. Mali kayo ng word na ginagamit eh. Ang relihiyon nakakapagligtas yan. Isa lang naman relihiyon sa Bible, di ba? Kristyanismo, yun lang. Ha? Isa pa. Singit ko lang. Kasi apaw-apaw na yung dumadating sa aking talata eh. 1:3 ha. Diyan sinabi yung ipinanganak. Kailangan mong ipanganak muli. Born again. Ang 1:3 sekta ba yan o proseso? Huh? Sekta ba yan o proseso? Pinanganak muli. Huh? Kailangan mo bumalik sa pagkabata. Kailangan mo maipanganak muli. Hindi yan sekta. Ha? Kung sino man yung sekta na yan na nagdatag ng 1970s and up na Amerikano na dinuktong yung born again sa Christian, kalokohan niya. Born again is a process. Christian is a religion. Bago niya gawing sekta, pangalan ng sekta sana, dapat pinaliwanag niya ng himay-himay, step by step, kung ano ba talaga ang tinatawag na ipinanganak muli. Tandaan yan. Ipinanganak muli. Kailangan mong bumalik sa pagkabata, katulad sa Mateo 18, para magpakababa at tumulad sa isang bata para madali kang turuan. Diba? Yan. Tapos na tayo dyan, ha? Dagdagan na lang natin to. Iglesia. Iglesia uli, ha? Langit. Okay. Doon sa sinabi sa Gawa 7:48. Ulitin ko ha, para ma-recall dun sa inyo. Ayan ha. Ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Sa inyo na, Gawa 7:48. Ba't sabi dyan? Sabi ng Panginoon yan ha. Galing sa propeta yan. Langit ang tuntungan ng aking paa. Langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Malinaw. Langit, luklukan. Ano ang langit? Diwang banal, walang hanggan. Nasaan yan? Nasa bawat tao. Tandaan nyo ha.
Langit, nasa atin. Iglesia, templo, parian, nasa atin lahat. Na kay ako. Ako nga. Ako, yaong ako nga. Lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Tandaan nyo saan tayo nakatungtong? Diba sa lupa? Nasa atin siya ang langit, luklukan niya, nasa atin. Nasa diwang banal natin. Nasa isip, nasa karunungan at kaunawaan, diyan napapaloob yan. Tandaan nyo wala sa labas, nasa loob lahat. Yan ang hiwaga ni ako, na hindi tinuturo ng mga sektang nagsulputang mukhang perang yan. Tandaan yan Ito pa, nagdagan ko pa. Idea lang to kasama ko lang. Kasi dito nalilito ang tao, pero hapyaw lang to. Sabat. Sabat ang banal na araw. Ang pagpapakabanal, Sabat. Saan yan? Nasa Exodo. Kapitong araw. Alam ko 20 to 20 verse daming gulong-gulo dito. Wala naman sa Bible na nakalagay na linggo, Sabado o kung anong araw yan Sino? Verse 8 pala, verse 8 to 11, mahaba pala. Yan, kayo nang bala magbasa. Ngayon, di ba? Yan. Sa ikapitong araw, sinasabi, nagpahinga ang Panginoon. Ito, bibigyan ko lang kayo ng konting enlightenment Ang Panginoon, dahil nasa atin siya, nagbabantay sa pag natutulog, siya ang gumigising, nakikipag-usap, siya ang gabay natin. Ang Panginoon ba nagpapahinga? Sige nga. Di ba sabi sa Kawikaan, nagbabantay pag natutulog tayo, ginagabayan tayo pag tayo ay naglalakad. Kasi lahat ng ginagawa natin, nandun siya, kasama natin siya. Sa isang individual pa lang yan. Ilang bilyon ng tao na nabubuhay, tandaan nyo yan. Nagpapahinga ba? Huwag kayong word for word. Gamitin yung unawa nyo. May utak kayo, gamitin nyo na maayos. Yun. Isa. Ang araw ba ng Panginoon ay katulad sa tao? Tanong. Ang isang araw ba sa Panginoon, isang araw din sa tao? Ganun ba ang Diyos? Kapantay niya tao? Basa. 2 Pedro 2:8. Diyos ko po. Kala nga. Tama ba? 3:8 yata yun. 3:8 pala, sorry. 3:8, 2 Pedro 3:8. Basahin yung mabuti Yung iba kasi baliktad ng pagkakaintindi dito. Ang isang araw daw sa tao, 1,000. Ang isang araw daw sa tao ay 1,000 taon sa Diyos. Ay kagunggungan nyo. Binaliktad nyo pa. Tingnan nyo intindihin nyo kasing mabuti. Tatapwad, huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon.
At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Panginoon, ang Panginoon, no? Panginoon. Hindi naman tao, di ba? Panginoon. Ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Masarap talakayin yan sa susunod na video ko. Patutunayan ko sa inyo na simula kay Eva at Adan hanggang sa generation natin ngayon, 20th century, natugma. Natugma ang 1,000 taon ng tao ay katumbas ng isang araw sa Panginoon. Yan, tatalakayin natin yan sa next video ko. Ngayon, ito yan ulit. So ngayon, ang nalaman nyo, ang kaharian, hindi literal na gawang kamay yan. Review ko lang ulit. Katwiran, kaganapan at kapayapaan. Yan ang kaharian na dapat nating itayo. Kaharian, katwiran. Kasi kung anong nalalaman nating aral sa Ebanghelyo, na alam nating totoo, yan ang itatayo natin sa mga bulaang sekta. Bulaang sekta, tandaan nyo. Katwiran. Huwag tayong aalis sa Bible. Huwag tayong dagdag bawas. Lahat ng dapat na nalalaman natin, itutugma natin sa Bible. Isa pa, Iglesia ni Cristo. Tinuro ko kanina, ano yung Iglesia ni Cristo? Nasaan yan? Nasa atin. Si Cristo nasa atin. Katawan. Iglesia ng kanyang katawan. Tandaan nyo. Tandaan nyo. Panoorin nyo na lang ng paulit-ulit yung mga video ko para mas tumanim sa inyong diwa. Anong langit? Nasaan ang langit? Ayan, pinaliwanag ko na kung paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa, kung nasaan siya. Langit ang aking luklukan, di ba? Tuntungan ng aking paa. Ayan, Gawa 7:48. Nasa atin ulit. Ito sabat, hapyaw lang to. Pinatibayan ko lang na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Ganyan kakapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos hindi nagpapahinga, tandaan niyo yan. Ayusin niyo yung turo niyo. Ayusin niyo rin yung pag-unawa niyo, intindihin niyo mabuti. Huwag niyong baliktarin. Ang tao alikabok lang sa Diyos. Ayan. Yan. So, yun muna. Yan muna ang third video ko. Kaharian, Iglesia, langit o luklukan diwang banal, sabat. Yan muna. Sige, good evening ulit. Ako pala ulit si Wilford, kapatid yung Kristiyano, walang sektang inaaniban, pero malalim ang kaalaman sa Biblia. At ituturo ko sa inyo lahat yan, step by step, basta maging bukas lang ang diwa nyo. Buksan nyo lang ang diwa nyo, ang langit nyo, buksan nyo. Pagbuksan nyo sana ako ng pintuan. Bali, sa susunod kong video na gagawin, kung bakit sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay isa. At patutunayan ko sa inyo kung bakit may kababawan sa turo ng mga tipikal na sekta. Kung bakit Jesus na lang sila. Jesus na ang sinamba nila, tandaan nyo. Jesus na lang ba? Bugtong na anak, kayo anak din. Jesus din, sasambay nyo. Ano nangyari sa Ama? Wala. Hanggang pinto lang kayo. Hindi nyo pinasok yung loob. Ayan Ayan ang topic ko sa fourth video na ilalabas ko. Sana subaybay nyo. Mag-subscribe kayo para mas maliwanagan kayo. Ito yung mga turo ng binabahagi ko, hindi tinuturo ng sekta yan. Kasi aral langit yan, hindi yan aral sa libutan. Kasi paloob yan, yung spiritual. Kikilalanin natin ang nasa loob natin kaya ako. Ayan ang lahat ng video na ilalabas ko patungkol kay ako. Nasa bawat tao. So yun lang. Good evening ulit and God bless to all. Yan lang. Thank you.